bukod sa assignment, narinig niyo po? Narinig niyo ako? Hello? Opo, opo. Bukod sa assignment, 'no, yung pinaka-text ni Pastor Robert, yung Genesis chapter 2 o chapter 1, 'no, sabi dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon likhain natin tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala, sila ang mamamahala." Ayan, bukod sa assignment, 'no, dito makikita natin yung mamahala, 'no, dominion, 'no, pinagkatiwala ng Diyos kay Adan o sa tao kay Adan na pamahalaan niya ang creation ng ating Panginoon, 'no. Kaya't sabi ko, "Sila ang mamamahala ng mga isda, ng mga ibon, himpapawid, at ng lahat ng hayop, maging maamo, mainam, malaki, maliit. At sila'y pinapala niya, sinabi niya, mapakarami kayo, ang punoy ninyo ang inyong mga anak, ang daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan ng mga isda, tubig, et cetera." 'No? Pinagkatiwala, 'no, pinamahalaan kay Adan, 'no, yung creation, yung nilikha ng Diyos sa tao, 'no. Nga lang makikita natin, 'no, na history, 'no, ninakaw ng kaaway. Dahil sa kasalanan, nahulog ang tao sa kasalanan, kaya yung pinamahalaha, yung dominion na dapat ni Adan ang mag-domain, 'no, na mamahala, inagaw ng kaaway, 'no. Ngayon, ang sabi nga ng Panginoon, 'no, tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tunay na nanampalataya kay Jesus, 'no, muling ibinabalik sa atin, 'no, yung dominion. Tayo ang magdo-domain sa buong mundo. Lalo na po sa huling araw, in the last days, 'no, tayo ang mamamahala ito sa buong mundo, 'no. Maniwala kayo na hindi, ire-restore ng Panginoon yun, ire-revive ng Panginoon yun. Kung paano, 'no, na pinamahalaan ng Diyos kay Adan, ganun din tayo, 'no. Ganun din tayo, dapat ang mga anak ng Diyos ang dapat mamahala, 'no. Dapat ang mamahala dito sa creation ng Panginoon. Dapat ang mga anak ng Diyos ang manguna, 'no, sa atin dito sa ibabaw ng mundo. Hindi ang mga anak ng Diablo ang dapat ang mamuno, 'no, sa atin. Dapat ang mga anak ng Diyos, tayo, 'no, bilang representative ni Adan, 'no, tayo ang dapat ang mag-domain, 'no, mamahala dahil sa ating pinagkatiwala yun, hindi na mga anak ni Satanas, hindi na mga wala sa Panginoon, 'no. Kaya tignan niyo po, kaya kung bakit nakaka-leke-leke, pasensya na sa word ko, 'no, kung bakit nakakaganito, hindi napansin natin sa buong mundo, dahil ang namumuno, ang namamahala, walang tunay na relasyon sa Diyos. Nauwan niyo? Pero ngayon tayo bilang mga tunay na mga Kristiyano na, dahil kay Kristo, 'no, meron tayong kapangyarihan, 'no, muli ibinalik ng Diyos yung kapangyarihan bukod sa assignment, bukod sa Great Commission, 'no, tayo ibinalik muli sa atin, 'no, yung dominion, yung pamamahala sa buong mundo na 'to. Dapat ang namumuno, 'no, na lipunan na 'to, na mundo na 'to, dapat ang mga tunay na mga anak ng Diyos, 'no. Huwag na tayong umayang ang mamumuno sa atin ay mga anak ng Diablo. Kapag sinabi mo anak ng Diablo, yung wala kay Kristo, 'no, yung mga unbelievers,
yung 'di mananampalataya, 'no? Kaya ho mga kapatid 'no, sa ating panahon ngayon 'no, para maging maganda, maging maayos 'no, ang bawat bansa 'no, dapat ang mga tunay na mga Kristiyano ang dapat nangunguna. Kaya nga sabi ng Deuteronomy 28, hindi tayo ginawang buntot, tama? Hindi tayo ginawang buntot, tayo ay uno. Ang sabi dun, basahin nga natin Deuteronomy 28, ano sabi dun? Sabi dito, ito ay bagamat ito ay, ina-address ng mga Israelita, gano'n din po sa atin 'to. Ay sabi nito, "Kung susundin lamang ninyo Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapatayin niyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong Yahweh." Verse 3, "Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, mataganang ani sa inyong lupain at maraming anak ng hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning putil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Tatalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamaling at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo na lupain ibibigay niya sa inyo." Verse 9, "Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo niya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo at tatagalan niya kayo sa lahat ng bagay at dating ninyo na lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihan niya ang inyong anak, mga hayop at patatagalan ang ani ng inyong mga pukurin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil ito, hindi kayo mangungutang sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong Yahweh na pinuno ng mga bansa at yun po sabi gagawin kayo ng Diyos ninyong Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mapipigo kung susundin ninyo mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong dadamakin ang anima na sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, hindi tatamba o maglilingkod sa mga Diyos yan, no? Bagamat mapapoy Tagalog, no? Ang sabi nito, hindi kayong ginawang buntot, ginawa kayong uno, no? Kaya tayo, dito makikita natin, no, dominion, no, pinapanik ng mga Israelita, no, na pamamahalaan nila ang bansa nila. Ganun din tayo, no. Hindi lang sa Pilipinas, no, sa lahat ng bansa na may mga tunay na mga Kristiyano, no. Kahit ikaw mismo sa family mo, sa negosyo mo, no, sa kapitbahay mo, no, pwede mo inumin yan, no, pinamahalaan kayo yan, no, na dapat mong gampanan, no, yun yung assignment, papatot yung assignment, no, na binigyan kayo, yung pamamahala kayo ng Panginoon, ngayon gagawin mo yun, no, para ang buong mundo, no, ay
makakilala na ating Panginoon Hesukristo. Pagdating ng araw, no, pagdating ng araw, yung na millennium reign, no, dito na ang bababa dito sa mundo na 'to at siya ang magduduming. At tama tayo, no? Pamamahalaan natin yung mga tao, no? Kaya ngayong panahon, habang wala pa yung millennium reign na yan, no, ngayong panahon, no, binibigay na ho sa atin yun, yung dominion, yung na pamahalaan natin, yung mga natatauhan natin. Amen. Ayan na naman po, no, ang sa inyo bilang mga tunay na mga Kristiyano itong 2026, mga kapatid, no, ako naniniwala ako, nananampalataya ako, mga kapatid, no, i-re-restore, i-re-revive ng Panginoon, no, yung ibinigay ng Diyos sa atin, yung dominion na dapat gampanan na ho natin yun. At yung assignment ng Panginoon natin, gawin na po natin yun sa year 2026. No? Dahil sa panahon natin ngayon, no, marami pang darating na kamangha-mangha na ipapakita ng Panginoon sa atin. No? Pagkamat marami din ang gagawin ang kaaway para tayo ay maging anunan. Pero hindi tayo papayag at binigyan sa atin yung authority na i-domain natin, no? Pamahalaan natin, no, ang mga natatauhan natin. No? Kaya yun lang po ang ating pinag-aralan ngayon, mga kapatid. Salamat po sa inyong time, oras, at panahon. No? Kaya po ngayon po narako tayo sa ating